Sabi namin, duwag sila action, ayaw niya ng debate. Magandang araw sa inyong lahat ha. Magandang araw. Nasa galaan na naman kaya kung saan tayo nabutan ay dito naman tayo magla-live no. Well, in any case, ako po ay nasa labas lang naman po ng syudad at ako naman po ay may mga tinitingin-tingin lang at babalik din tayo maya-maya no. Pero ngayon napag-usapan natin siyempre yung nabalita na nagpunta raw ng hospital si Marcos Jr. at siya ay na-diagnose na meron siyang diverculitis. Na unang-una po, yung taong bayan, may karapatan talaga para malaman kung anong estado ng kalusugan ng presidente. Kasi siyempre, ang presidente ang pinakamataas na opisyalis ng bayan at siyempre yung kalusugan niya ay magdidetermine kung kaya pa niyang gawin yung katungkulan niya bilang presidente. No? So, dapat talaga magkaroon ng transparency. No? Hindi gaya nung nangyari nung nagkasakit ang tatay niya na si Marcos Jr. na talaga palang meron ng kidney failure at kung ano-ano ng sakit tinatago pa no? At pilit lang talagang binubuhay ng mga panahon na yon. No? So, ang sakit ata ni Marcos Jr. Sr. noon ay lupus na itinago nila sa tao no? Dahil ayaw nila na malaman na malapit na pwede nang pumanaw yung kanyang ama ng mga panahon na yon. Dahil kapag pumanaw nga, paano pa mangyayari? Talagang yung mga panahon na yon talagang ayaw na sa kanya ng taong bayan. So, nagpupumilit. Now, itong diverticulitis, ito po isang gastrointestinal disease. No? Now, ako naman, hindi doktor, pero tinitignan ko yung Mayo Clinic. Ang sabi naman ng Mayo Clinic talaga, kapag ikaw ay matagal nang gumagamit ng cocaine, yung gastrointestinal diseases ay po pwedeng mangyari. Pero syempre, ang mga epekto ng paggamit ng cocaine, lalo na long term, ang pinakamasama dyan ay sa puso. Kasi nga, para magkaroon ng high, talagang pinabibilis yung tibok ng puso. No? So, ang epekto niyan ay pwedeng magkaroon ng heart attack, pwedeng magkaroon ng stroke, pwedeng magkaroon ng blood clot. No? Yan yung mga physical. At saka yung gastrointestinal. Yan nga, yung rinireklamo ngayon ni Marcos Jr. No? Ngayon, bukod pa dyan, syempre yung estado ng pag-iisip. Pwede magkaroon ng paranoia, pwede magkaroon ng detachment from reality. At tingin ko, yan naman ngayon ay nakikita rin natin sa pagkatao at sa pag-iisip ni Marcos Jr. dahil hindi na niya naintindihan kung ano nangyayari sa kanyang kapaligiran. So, alam niya, hindi na niya alam na talagang nagdudusa na yung mga taong bayan. Halos sa kalahati ng ating, mahigit pa sa kalahati ng ating mga mamamayan ay talagang naghihirap na at saka walang patigil nga ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Pero siya parang walang problema sa mundo. Tuloy-tuloy pa rin, pati-pati rito, singot-singot right there and then na talagang yan po talaga epekto ng cocaine. No? Kaya nga po yan pinagbabawal. Hindi ko nga maintindihan bakit itong mga mayayaman naman pinagbabawal. Ang sinasabi nila kasi natural daw yung cocaine, galing daw yan sa halaman, kaya kinagamit nila. Hindi nila alam na talaga ikamamatay po talaga yan. Yan po ang totoo niyan. At ako naman bilang Kristiyano, hindi ko po pinagdadasal na may mangyari sa ating presidente dahil yan po isang kasalanan. No? Pero yun nga po, nasa Biblia rin yan, na ating katawan ay templo ng Panginoon, kinakailangan alagaan, at lahat ng umaabuso, lalong-lalo na sa paggamit ng pinagbabawal droga ng gaya ng cocaine, ay magbabayad at mapaparusahan. So sa akin ngayon, dapat regular ang pagbibigay ng health bulletin ni Ante Claire kasi inamin na naman nila, hindi nila maitago. No? Alam mo, sa tingin ko, kung pwede nilang itago yan, itatago. Pero dahil nga kinailangan ng dalhin sa ospital at hindi naman siya po pwedeng madala sa ospital na walang nakakaalam dahil syempre napakadaming PSG niyan para pagpunta ng ospital, sinabi na nilang katotohanan. Pero nag-isip po yung mga yan kung itatago muna at hindi. At ang sabi nila, hindi maitatago yan dahil alam niyo naman, no? Dahil ang St. Luke's naman, napakadaming mga pasyente niyan. At ang balita ay doon sa St. Luke's, Quezon City din nila kasi mas malapit nga yung St. Luke's, Quezon City sa Malacanang kesa yung St. Luke's sa BGC. No? Depende rin siguro kung sino yung doktor. Pero ngayon talaga, ang dapat na aminin ng Malacanang yung estado ng kalusugan dahil nga sa paggamit ng cocaine. Naku naman, no? Lahat naman ng tao titingin lang kay ChatGPT kung posible na yung kanyang karamdaman ay dahil nga sa cocaine. Posible naman po yan dahil long-term effect talaga yan ng cocaine. At ang dapat malaman ng taong bayan, lalong-lalo na yung estado ng pag-iisip. Kaya pa ba niya talaga maging presidente? Dahil talagang ang long-term use ng cocaine, nagkakaroon ka ng panibago o ibang bersyon ng realidad na parang malayo na sa realidad yung mga iniisip mong nangyayari sa iyong mga paligid. At yan naman po ay nakikita natin dahil tignan nyo, talagang gusto niya makisali sa gera na wala namang kinalaman ng Pilipinas. Bakit natin babantayan ng Taiwan? Bakit tayo magpapakamatay sa mga Taiwanese? No? Bakit niya hinahayaan gamitin ang teritoryo natin ng mga dayuhan at bakit nga niya tayo kakalikarin sa gera na wala naman tayong kinalaman? No? Tapos ano pa yan? No? Ang sabi ni President Trump, napakagaling mag-negotiate ni Bagag Jr. No? Pero halos sa 20% taripa ang sinisingil sa lahat ng pagpasok ng mga kalakal na binibenta natin sa Amerika, samantalang mga Amerikano, hindi natin sinisingil #1. Yan daw yung napakagaling na negotiator. Napakagaling na negotiator para itangkilik ang interes ng mga Amerikano kaysa ng mga Pilipino. So tingin ko, sila naman ay nagkaroon ng partial transparency dun sa karamdaman ni Marcos Jr. Let them go all the way. Kasama na yan sa health bulletin, talagang yung estado ng kanyang pag-iisip. At saka, dyan na naman, uulitin na naman natin, no, yung hair follicle test. Dahil talagang
hindi na maitatago ang epekto ng cocaine. Lalabas at lalabas yan. So, ang akin na lang is bukod doon sa sinabi ni Marcos na talaga wala kasi nag-aalaga sa kalusugan niya. Para naman may mag-aalaga sa kalusugan niya, ilang taran daw ang paggamit na pinagbabawal na gamot dyan. Di ba nga sabi ni Catherine Binag doon sa tahanan nila sa Forbes Park, talagang ang mga bisita inaalok ng cocaine, no? Hindi ko maintindihan na para bagang putahe lang yan sa pagkain, parang aperitif, parang appetizer, no, sa kanila, no? Pero yan po talaga ay gawain ng mga mayayaman, mga pinagbabawal na gamot, tinuturing nila na parang appetizer, no? Pero yun nga ang problema kasi presidente na siya. Napabalita ng siya estudyante sa Inglaterra, na kilo-kilo ng cocaine ang binibili niya para sa mga kasama niya sa bahay. Pero noong mga panahon yun, hindi siya presidente. Siya estudyante. Wala siyang pananagutan sa taong bayan. At saka wala siyang mga problema na dapat bigyan ng solusyon, no, para sa taong bayan. Ang kanyang problema lang yung kanyang sarili. No? So wala tayong pakialam yung mga panahon na wala siya sa gobyerno at siya gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Pero ngayong siya ay presidente, naman, ano ba yan? Yan ba ang gaganti niya doon sa tiwalang binigay sa kanya yung sa pagkakataon na ibangon ang pangalan ng mga Marcoses, yan pa ang igaganti niya. Ang talagang bisyo, dahilan na para bagang wala tayong presidente na in charge. Talaga naman po, tingnan yung mga problema sa Pilipinas, parang wala talagang presidente. Pang-araw-araw na problema. Yung walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin, yung problema ng traffic, yung problema ng korupsyon. Parang walang gobyerno. Kasi nga, may sariling mundo ang ating presidente. At yung sariling mundo na yan ay dahil nga sa pinagbabawal na cocaine. Hindi ko pa maintindihan kung talagang hindi siya makatigil sa cocaine at gusto talaga niyang manatili dun sa make-believe world niya na nakikita lang niya kapag siya ay nasa impluensya ng cocaine, pwede naman yon. Kung gusto talaga niya yan, dahil matanda na siya, no? Sus Mariosep, 60 anyos na ata siya. Pero ang kinakailangan niya, magbitiw. Dahil yung artificial na mundo niya na induced ng cocaine, yan ang dahilan kung bakit lalo tuloy nalulubog sa kahirapan ng Pilipinas. Ano ba yan? Pati Cambodia, naunahan na tayo pagdating sa tourism receipts. At soon, pati sa ekonomiya, talagang maiiwan na tayo ng Cambodia. Ang ibig sabihin sa Southeast Asia, ang naunahan na lang natin, Timor-Leste, Myanmar, Laos. Ano ba yan? Samantalang dati ang Pilipinas talagang nadaig pa natin nung may punto sa ating kasaysayan na mas malakas pa ang ating ekonomiya kaysa sa Japan. Tapos naging number 2 tayo, tapos naging number 3. Ngayon, we are 4th from the bottom in ASEAN. Talaga pong nakakaabalan na yan na ang ating ekonomiya ay mas malakas na lamang sa 4 na bansa. At ang 4 na bansa ay Myanmar, Laos, Timor-Leste. No? At ngayon nga, hindi pa sigurado kung talagang mananatili na ahead tayo ng Cambodia dahil sa tourist arrival lang, kung maarangkada ang Cambodia, alam niyo naman talaga, basta mataas ang dating ng turismo, yan yung tinatawag kasi ng low-lying fruit. Madaling kumita dyan. At kapag maraming turista, maraming hanap buhay na nagagawa para sa taong bayan. Pero kapag vavangag-vangag ang presidente, walang gusto dumating. Bakit? Yan. Dahil nga meron siyang make-believe world, ayun na nga, nagkakagulo na sa ating mga komunidad. Balik na naman ang paggamit ng droga. Kasi nga, she's leading by example. Dahil sinabi na ng sarili niyang kapatid na siya nagdodroga, anong iisipin ng mga drogista sa ating lipunan? Abay, okay lang maging drogista dahil drogista yung presidente. Di ba? Kung presidente, di naman nakukulong, wala naman nangyari sa kanya. Sinasabi ng kapatid na drogista, di sila rin, magdrogista na rin sila. Di ba? You lead by example. Kung ikaw ay talagang babangag-bangag, pati yung mga kababayan mo magbabangag-bangag. At ang mangyayari dyan talaga, laganap na naman yung mga krimen, yung mga krumalduman na ginagawa ng mga tao na wala sa tamang pag-iisip. At saka hindi natin alam talaga kung anong pwede niyang gawin habang siya ay wala sa tamang pag-iisip. Yung pagkakalagkat sa gera, isa na yan. Mabuti sana kung pagdadala lang niya sa gera, 3 niyang anak. Ako okay lang yun, padala mo yung 3 mong anak. Hindi ko naman alam talaga kung sila ay meron ding mga bisyo, no? Pero ang sabi nga nung mga nakakakita, talagang it's a household thing daw sa tahanan nila dyan sa Makati. Nakapagtataka ba yan kung alam natin, kung malalaban natin na lahat sila. Merong mga reports na nagsasabi na ito congressman daw ay ganyan din ang bisyo. Ako, hindi ko po alam kung totoo yan o hindi, no? Pero siguro nga kung ang paggamit ng droga ay talagang tanggap sa kanilang pamilya, ay hindi malayo na ang buong pamilya ay gumagamit din. Di ba nagalit nga si Madam Aimee dahil nga sabi ni Manang Aimee, pati mga anak niya ay hinihimok na gumamit din. Mga sports-minded athletes pa naman yung mga anak ni Manang Aimee, no, na talagang taliwas sa kanilang lifestyle dahil sila ay naniniwala sa value ng palakasan na gumagamit ng pinagbabawal at droga na nakakasira ng katawan. So talagang, alam mo, babalik at babalik tayo doon sa kakailangan i-anunsyo ni Auntie Claire, yung paggamit niya ng cocaine na dahilan na hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pamumuno ng isang bansa. Uulitin ko, yung ating saligan ng batas naman ay nanigurado na hindi mangyayari na walang leader ang Pilipinas. Kaya nga po, meron tayong vice president. At mabuti naman po ang vice president natin ngayon ay nagtambalan sila. Ibig sabihin, may tiwala talaga si Marcos kapag hindi na niya kakayanin, sasaluhin ni VP Sara.
Eh yan naman paggamit ng droga niya, hindi naman ako naniniwala na yan ay nagsimula lamang nung siya presidente na. Nung kumakandidato pa sila at unit team pa sila, alam po na yan na talagang alam niya na may bisyo siya. At siguro kaya naman niya pinili rin si Inday Sara bilang vice dahil alam niya na pag hindi siya tumagal dahil sa kanyang bisyo, meron naman maaasahan na sasalo. At yan nga si BP Sara, ba't hindi ba niya ngayon ibigay? Dahil yan naman talagang dahilan ba't niya pinili. Dahil alam niya na may kakayahan itong BP Sara na maging presidente pag siya ay nawala na at alam naman niya na malaking posibilidad na hindi niya matatapos ang kanyang termino dahil nga sa bisyo niya. Alam mo, pag umabot ka na ng 60 anyos at talagang ang bisyo mo mula pa nung ikay nag-aaral ng kolehiyo, hindi mo na talaga siguro matatanggal yan. Siguro para ikaw ay mag-rehab dyan, bibigyan ka ng ibang gamot para ma-counter yung mga withdrawal symptoms ng cocaine. Pero kung talagang kabahagi na yan ng sistema mo, ay mahirap nang matanggal yan. Baka nga ma-induce pa yung iba pang health issues pag biglang tinanggal. Pero ewan ko kung anong dapat gawin dyan. Ba't gawin na lang yan dapat niyang gawin? Dahil malinaw. Hayan na, nahuhospital na siya. Yan naman ay hindi dahil siya ay puspusan nagtatrabaho. Alam naman natin yan na party-party lang. Party lifestyle eh. Yan ang ating pinili bilang presidente. Uniko iho na talagang party-party ang kanyang kinagisnan. O dahil dyan, hindi naman niya napupuyat dahil siya ay nagpupuyat habang naghahanap ng solusyon sa ating mga problema. Nagpupuyat yan dahil nga mga sessions kasama ng mga kapwa-bangag at pa-party-party, di ba? O, kaya hindi nagtataka na yung kanyang kondisyon dahil din daw sa matinding pagpupuyat at sa fatigue kasi nga kulang sa tulog. At alam niyo ba, yan talaga ay epekto rin ng cocaine. Kasi yung cocaine parang nagbibigay ng high. Pag ikaw high, mataas ang heartbeat mo, mataas ang blood pressure mo, hyper ka. Natural, hindi ka makakatulog pag ikaw ay hyper. Dahil yan ang epekto ng cocaine. O, di ba? Kaya nga, ang dapat gawin ni Marcos Jr. talaga, maging tapat sa kanyang sarili. Alam na natin, hindi na niya kaya. Kasi wala ngang solusyon na lumalabas habang nagdudusa ang taong bayan. Siguro, kung gusto niya talagang tayo'y magkaroon pa ng mga alaalang mabuti tungkol sa pamilyang Marcos, ang pinakamagaling niyang gawin ay yung kinakailangan ng bayan, ibigay na nga ang pagiging presidente kay BP Sara na walang bisyo at least. Alam niyo, hindi perpekto si BP Sara. Sa totoo lang, siya ay, ang karanasan niya ay isang mayor ng Davao at siguro marami pa siyang dapat matutunan. Pero mas mabuti po yan na kaya niyang matuto. Hindi gaya nung merong bisyo na hindi na po pwedeng matuto kasi nga naging sagabal na sa pag-iisip. So hayaan natin na matuto rin si Sara on the job. Alam ko na may mga larangan na kinakailangan talagang pagtutukan pa ni BP Sara. Ano yan? Well, bilang isang mayor, wala naman siya naging karanasan pagdating sa international relations. O bilang isang presidente, bilang head of state, wala rin siya masyadong kaalaman dito sa international law. Tapos siguro dahil siya isang abogado at saka ang kanyang undergrad ay medical field, no? Kinakailangan din na mag-brush up sa economics, no? Dahil syempre pinaka-importanteng problema natin ngayon ay yung kabuhayan ng taong bayan. Pero ang mabuti kay Inday Sara bilang isang college graduate, bilang isang lawyer, merong disiplina para mag-aral. Yan ang importante. At yan naman ang wala ang Marcos Jr. Kasi nga hindi natapos ng college. Wala siyang disiplina na makatapos ng kolehiyo. Alam niyo yung pagkatapos ng kolehiyo, hindi naman ibig sabihin niya alam mo na lahat eh. Ang ibig sabihin niyan, trainable ka kasi meron ka ng disiplina para tumutok at mag-aral. Ibig sabihin niyan, trainable ka pag ikaw ay natapos ng college. Si Marcos Jr. hindi nga natapos ng college. Hindi siya trainable at bukod pa sa hindi trainable, may bisyo pa na nakakaapekto sa kanyang tamang pag-iisip. So bagamat hindi perpekto ang Inday Sara at talagang she has to brush up on economics, on international relations, on international law, meron naman siyang sapat na kakayanan para matuto. And she has the willingness to learn. Yan ang importante kasi meron siya pagnanasa na talagang gawing mas mabuti ang buhay ng mga Pilipino. Kinakailangan meron kang ganyang pagmamahal at meron kang ganyang pagkalinga sa iyong mga kababayan na hahanap ka talaga ng solusyon. At para makahanap ng solusyon sa kahirapan, una-una kinakailangan talaga mag-brush up session on economics kasi ang economics naman talaga ay siyensya. So yung pagtaas ng antas ng kabuhayan, yan ay nakabase rin sa siyensya. Nakabase yan sa law of supply and demand, nakabase yan doon sa paggamit ng kaba ng bayan para ma-stimulate ang ekonomiya. Ang tinatawag natin dyan ay macroeconomics, bukod pa doon sa microeconomics. So lahat yan po pwedeng pag-aralan ni Inday Sara dahil napatunayan na niya na siya ay trainable, hindi lang dahil siya ay natapos ng kolehiyo, kundi siya ay naging abogado pa. Kaya niyang mag-aral at kaya niyang matuto.